Tila hindi naman kayang pigilan ng mga kinakarap na hamon ang tatag ng bansa dahil bukod sa puspusan ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng price hike bunsod ng tensyon sa Middle East ay tila hindi rin nauubusan ng mga plano ang pamahalaan. Si Patrick Gupo para sa 13 sa tanghali. Inisa-isa ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa transport sector. Kabilang dito ang fuel subsidy program, toll discount, 50% discount sa LRT2 at MRT3, libreng sakay, pagbabawas ng airport fees at piso Roro terminal fee. Nung pumutok po itong kaguluhan, ang utos po sa atin ng Pangulo ay mag-isip ng mga pamamaraan upang sa ganun maibsan natin ang epekto nito. Hindi lang po sa sangay ng ating mga operator at super, but lalo na rin po sa ating mga contractors. Ipinatupad din ng ahensya ang fuel subsidy at discount program kung saan may 10 pisong bawas sa bawat litro ng krudo para sa mga jeepney at UV Express. Kasama rin ang service contracting program na nagbibigay ng bayad sa mga driver batay sa kanilang biyahe. Ito naman po yung net service contracting kung saan binabayaran natin ang operator, ang driver, no, ng kada kilometro. For example, traditional jeepney, we're going to pay them 30 kilometers per liter. Ang kapalit naman po nito, yung mga kasama dito sa programa, they have to give a fair discount. Upang mapadali ang monitoring, idulunsad ng LTFRB ang QR code system bilang alternatibo sa GPS. Pero nagpapahanap pa ako ng ibang pamamaraan. I think LTFRB will launch today yung QR code naman. Para dun sa mga talagang mga tsuper na ayaw gumastos para sa GPS. So we always QR find... code, cellphone yan. Yes, it's a QR code, but the QR code will be given by LTFRB, at least for monitoring. May itinakda ring 100-kilometer distance cap sa mga sasakyang kasama sa programa. Samantala, palalawigin din ang service contracting sa maritime sector na pangungunahan ng Marina at PPA na may focus sa mga lugar na kulang ang transportasyon. Pinayagan din ang mga barko na gumamit ng mas murang bunker fuel. Nanawagan naman ang DOTR sa mga local government units na magpatupad din ng sarili nilang service contracting program para mas mapalawig ang tulong sa mga tsuper. Sa ngayon, nasa 800 million pesos na ang inilaan para sa road transport na inaasahang tatagal lamang ng ilang linggo. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang 5 billion pesos na pondo ang ahensya upang may pagpatuloy ang programa hanggang Hulyo. Git ng kagawaran, mas targeted at mas malaki ang naitutulong ng mga subsidy kumpara sa pagbabawas ng buwis sa langis. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Patrick Gupo ng D1 1206 para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.